Sa video na ito ay pag-usapan po natin ang mainit na usapin dito sa mundo ng blockchain at digital payments. Ang tanong ngayon ng marami ay ito. May bago pong project si Google na tinatawag pong Gcall o Google Cloud Universal Ledger. At marami ang nagsasabi na posibleng ito ang magiging XRP killer. Pero totoo nga ba ito? Ano ang mga dahilan kung bakit ikinonek ang bagong chain na ito kay XRP at paano kaya maapektuhan ang market kung sakali? Kaya yan po ang siyang ating pag-uusapan sa video na ito. Pero bago po tayo magpatuloy ay pakibasa na lamang po muna ang disclaimer dito po sa ibaba ng ating screen. At ayan, simulan po natin sa kung ano po ba ang Gcall na ginagawa ni Google. Ayan, itong si Google ay kasalukuyang nagtitest ng bago po nitong blockchain na tinatawag na Google Cloud Universal Ledger or Gcall. Ito ay isang layer 1 blockchain na nakatuon hindi para palitan ang fiat money kundi para tumulong sa mga bangko, financial institutions at malaking kumpanya. Kumbaga, ginawa ito ni Google para gawing mas mabilis ang settlement ng pera, gawing tokenize ang mga assets, at sabayan ang mahigpit po na compliance requirements ng global finance. Kaya ang possible market impact po dito ay kapag nagsimula ng gumalaw ang Gcall, posibleng maging attractive ito sa mga malalaking kumpanya dahil hawak na ni Google ang tiwala ng napakaraming negosyo sa buong mundo. Ito ay maaring magbigay ng pressure kay XRP dahil parehong-pareho ang target nilang sektor. Ngayon ay paano nga ba naiiba ang Gcall sa ibang mga blockchain? Ayan, ang Gcall ay may ilang unique na features. Una, hindi ito pagmamay-ari ng isang bangko o isang financial institution. Neutral po siya. Kaya mas madaling tanggapin ng mga bangko at fintech companies nang hindi natatakot na parang pumapanig sila sa kanilang competitor. Ikalawa, imbis na gumamit po ng gas fees na pabago-bago, gumagamit po ito ng fixed monthly invoices. Mas predictable ito para sa mga institution at hindi po hassle ang computation ng fees. Ikatlo, ito po ay permissioned network. May kasama itong built-in KYC, audit trails at saka regulatory safeguards. Ibig po sabihin, na-design po siya para hindi basta ma-block ng regulators. Kaya sa market impact, ang mga features na ito ay sobrang bagay para sa mga bangko. At kapag maraming institution ang pumasok dito, maaari pong mawalan ng market share sa XRP sa area ng payments at saka settlements. Ngayon ay sino naman po ang partner ni Google sa project? Isa po sa pinakamalaking balita ay ang pakikipag-partner ni Google sa CME Group. Kung hindi ka po pamilyar, ang CME Group ay isa sa pinakamalaking derivatives market sa buong mundo. Dito, nagtitest sila ng tokenization at wholesale payments gamit mismo ang Gcall. Ang market impact po nito ay ang pagpasok ng CME ay isang malakas na sinyales. Dahil hindi pa nagamit ang XRP sa ganitong project sa CME, ibig sabihin ay may tiwala sila sa technology ni Google. At kapag nagpatuloy po ito, tataas ang posibilidad na piliin ng ibang institution ang Gcall kaysa kay XRP. Ano naman po ang koneksyon ng Gcall sa Google Cloud ecosystem? Ayan, dahil gawa ito ni Google, natural lang na nakakonek ang Gcall sa mga services tulad po ng BigQuery, Looker at saka Vertex AI. Dahil dito, makikita ng mga institutions ang transactions in real time. Pwede pong mag-automate ng fraud checks at mas mapapadali ang compliance gamit
ang AI tools. Bukod pa dito, sinusuportahan din ng GCall ang tokenized versions ng commercial bank money. Ibig sabihin, pwedeng gawin na parang digital form ang mga deposito o money market funds. Ito po ay nagiging alternative sa stablecoins. Sa market impact, dahil hawak po ni Google ang AI at saka cloud infrastructure, mas magiging enticing ito para sa mga malalaking kumpanya. Posibleng maapektuhan nito ang demand para sa ibang stablecoins at pati na rin ang paggamit kay XRP sa institutional finance. Ngayon ay bakit po ba ikinu-compare ang GCall kay XRP? Marami pong nakakapansin na halos pareho ang focus ng GCall at ng XRP Ledger. Parehong nakatuon po sa payments, settlements at saka tokenization. Parehong mabilis ang settlement at parehong ginagamit para gawing mas efficient ang global payments. Ang malaking pagkakaiba ay nasa resources. Ang Alphabet na parent company ni Google ay may valuation na higit $2.5 trillion. Samantalang ang Ripple at si XRP ay mas maliit ang ecosystem. Kaya marami ang nagsasabi na kayang tapatan or lampasan ng GCall ang posisyon ng XRP sa market. Sa market impact, kung pipiliin po ng mga institution ang GCall dahil mas malaki at mas kilala si Google, posibleng magdulot ito ng pagbaba sa adoption ng XRP. Ngunit dahil may proven track record na si XRP sa real-world payments, hindi pa rin ganun kadali na tuluyang maagawan siya ng posisyon. Ngayon ay ano po ang estado ni XRP kumpara kay GCall ngayon? Si XRP ay may matibay ng track record sa real-world usage. Marami na po siyang years ng operations at ginagamit na siya ng ilang mga financial institutions. Samantalang si GCall ay nasa testing phase pa lang at target pa ang commercial launch nitong taong 2026. Kaya ang market impact po ay sa ngayon hindi pa ramdam na XRP ang direct threat dahil wala pang official release ang GCall. Pero pagdating po ng taong 2026, dito po magsisimula ang totoong labanan. Ayan. Bilang panghuli, ang paglabas po ng GCall ni Google ay isa na namang malaking hakbang dito sa mundo ng blockchain at saka finance. Posibleng ito ang pinakamalaking competitor na harapin ni XRP sa institutional adoption. Ang partnership po kay CME at ang connection nito sa Google Cloud Services ay nagdadagdag ng bigat sa project na ito. Pero hindi rin dapat natin maliitin si XRP dahil may advantage po siya bilang unang gumalaw at may real-world usage. Meron na po siyang real-world usage. At sa kabuuan, magiging depende po ang laban na ito sa kung sino ang mas pipiliin ng mga bangko at financial institutions. Kung mas magiging aggressive po si Google sa pag-expand, posibleng maapektuhan ang demand kay XRP. Pero kung makakabawi po si XRP at mas palalawakin ang kanyang partnerships, mananatili siyang matibay na player. At ayan, hanggang dito na lamang po tayo sa video na ito mga ka-crypto. Marami pong salamat sa panonood. Ingat po tayo lagi at God bless po sa ating lahat.